Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang na sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumas sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, sa mga sandaling ito, sa mga pagkakataong ito, inugunita natin ang panahon ng Kapaskuhan. Ang panahon ng Adbyento na ang ibig sabihin ang pagdating, Advent, becoming. Sa wikang Tagalog ay panahon ng Kwaresma. Actually, may dalawang pagdating ang ating Panginoon. Ang una niyang pagdating ay alang-alang sa ating kaligtasan. At ang pangalawang pagdating, ang talagang hatol ng ating kaligtasan. Sa madaling salita, sa pagdating ito ng ating Panginoon, tiyak ang ating kaligtasan. Sapagkat sinabi nga sa banal na aklat, mahal ng Diyos ang sanlibutan. Tayong mga tao, mahal tayo ng Diyos. Kaya sinugo ng Ama ang Anak at ang sino mang sumasampalataya sa Kanya, sino mang maniniwala, makikinig sa Kanya, hindi mapapahamak, magkakaroon ng walang hanggang kaligayahan, magkakaroon ng kaligtasan. Yan ang sinasabi sa banal na aklat. Sa madaling salita, ang unang pagdating ng ating Panginoon ay ating ginugunita ngayon, tapos na, nagsimula sa kanyang kapanganakan at nagwakas o natapos sa kanyang pag-akyat sa langit. Namatay siya, ipinako sa krus. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay mula sa mga patay. Resurrection. At tiyak ang ating kaligtasan. Darating at darating ang ating kaligtasan. At ito ang ating pinagandaan sa panahon ito. Kaya nga, ang unang linggo ng Adbyento, unang Advent, na pagdating ng ating Panginoon ay ang ating paghahanda alang-alang sa ating kaligtasan. At ang pangalawa, may apat tayong linggo ng pagdating ng ating Panginoon na paglulita. Una ay ang ating paghanda, unang linggo. Pangalawa ay yung ating mapapangilihan ang panawagan ni Juan Bautista. Si Juan Bautista ang vlogger ni Kristo. Pagdating ni Kristo, siya ang nag-vlog sa sanlibutan. At sinabi niya sa mga tao, manda na kayo, magbago na kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ito ang sinabi, ito ang vlog ni Juan Bautista. Kaya tayong mga tao, sinasabi na mayroon din tayong muling pagkabuhay. Sapagkat doon sa muling nating pagkabuhay, magsimula ang ating, o doon na, ipagkakalog sa atin ng Diyos ang ating kaligtasan. Ngunit, dapat natin paghandaan sapagkat tiyak ito. Ngunit dalawa ang ating pagpipilian. Ang kaharian ng langit o ang kaharian
ni Satanas, ang impyerno. Kaya mga kagabay, tandaan natin sa Paskong ito at sa Paskong ito, sa Kapaskong ito, ihanda natin ang ating mga sarili. Sapagkat darating ang ating Panginoon, ang tunay na Diyos, nagiging tunay na tao, upang ipagkakaloob sa atin ang tunay na daan tungo sa ating kaligtasan. Sa pag-alis ng ating Panginoon sa kanyang pag-akyat sa langit, sinabi niya sa kanyang mga apostol at sa kanyang mga alagad, aalis ako, ngunit hindi upang kayo ay maulila. Aalis ako, pupunta ako sa kaharian ng aking Ama, at doon ipaghahanda ko ang inyong mga silid. Isasama ko kayo sa kaharian ng Ama sa langit sa darating na panahon. At habang wala ko, bababa o ipapadala ko, susuguin ko ang Espiritu upang mapanatag, mapagtibay ang inyong daan tungo sa kaligtasan. Sa madaling salita, ang gunita sa Kapaskuhan, ang gunita sa unang pagdating ng Panginoon, ang ating paghanda sa ating kaligtasan. Sapagkat hahatulan tayo lahat sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Pagdating na walang nakakaalam, pagdating na walang nakakatiyak, ang Diyos lamang. Ngunit dating ang Panginoon. Kaya nga pag may lindol, may kalamidad, may uwan, may storms, may bagyo, may patayan, may giyera, may dumaan, kung ano-ano mga kaguluhan sinasabi ng ating kapwa. Darating na yata ang katapusan ng mundo. Ngunit sinabi ng ating Panginoon, tandaan natin ito, hindi ako darating muli hanggat hindi maibanghiluhan ang buong humanity, ang buong katawan, ang buong sangkatauhan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya maaring ang mga ganitong bagay, ang mga ganitong mga pangyayari, ang mga kadiliman, ang mga sunog, ang mga nangyayari ngayon sa mundo, ang mga pandarambong, ang away politika na nagpapatayan na, may pinapatay na, may nag-aabuso, may naaapi, may inaapi. Yan ay maaring sabihin natin palatandaan. Ngunit yan ay hindi pa ang katapusan ng mundo. Sapagkat ang mundo ay ang ating kaligtasan. At sabi ng ating Panginoon, hindi tayo mailigtas sa anumang bagay. Hindi tayo maligtas kung sino tayo, kung ano tayo, kung tayo ay presidente, kung tayo ay magnanakaw, kung tayo ay mabait. Ang katapusan ng mundo ay ang hatos, ay ang ating kaligtasan ay matitiyak lamang sa ating gawang kabutihan. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, tandaan natin ito, habang tayo ay naghahanda sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon, tandaan natin, ang ating ginagawang kabutihan sa ating kapwa, ang kabutihang gawa natin sa Panginoon. Ito ang magliligtas sa atin, ang ating gawa. Tiyak at darating ang ating kaligtasan.